Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Naku mga kababayan umiepal na naman itong si Representative Convicted Franz Castro mga kababayan dahil, may panawagan sila mga kababayan, itong Alliance of Concerned Teachers Party List. Ala ka, ano kaya itong panawagan na ito mga kababayan? Ito, basahin natin. Naku, grabe naman tong mama na to. Ayan na, ito yung sabi niya, mga bayan, salubungin ng protesta ang pagpirma ni President Bongbong Marcos sa national budget. Aba, alaga, paipal-ipal itong si Kuwana. Ano yun, kunwari? Joke lang ba to, Franz Castro? Ayan na naman tayo sa mga estilo ninyo Halatang halata kayong, ito yung halimbawa ng diversionary tactics, yung mga buaya strategy, yung manggagamit. Ito yung style nila. Salubungin ng protesta ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa national budget. Ayan, nililinlang lang tayo nito mga kababayan. Labanan ang mga kaltas sa serbisyo. Aba, parang umuhugot yata lang simpatya mga kabayan. Simple lang labanan ang mga kaltas sa serbisyo. Tutulan ang pinakamalaking pork barrel at pondo para sa korupsyon. Aba, umiipal na naman ito si Franz Castro mga kabayan tingin siguro niya, akala niya hindi siya pansin noon ng sambayan ng Pilipino. Akala niya, makakalimutan natin yung mga ginawa nila na kung saan ipwersa naman sila dyan sa Tuwadcom. Hindi po nakakalimot ang taong bayan, Representative Convicted Franz Castro, sa mga kabulastugan ninyo, sa panggigipit ninyo sa mga Duterte, ang ginawa ninyo sa staff ng OBP, na kung saan ipwersa kayong mga congressman at congresswoman, ang mga buaya dyan sa loob ng kongreso sa Tuwadcom. Tapos sasabihin mo, himod-puwet nga kayo kitang baluslos. Tapos sino sasabihin ninyo, manawagan kayo. Ito, December 30 daw. Manawagan or panawagan sa taong bayan. December 30. Mindiola, 10 a.m. Aba? Kakaiba na naman itong pakulo nila mga kabayan. Protest the Marcos budget. Aba? Yung talaga itong, ito yung guro na wala ka talagang maaasahan kung hindi. Wala lang, puro lang siya, kuda ng kuda, puro lang pakitang tao. Wala naman talagang mandato na ipinaglalaban. Teachers ka, guro ka. Ni hindi ka nga nakikipag-collaborate sa Department of Education Secretary. Hindi nga namin alam kung ano bang contribution mo sa Department of Education. Lalong-lalo na sa bagong secretary na si Sonny Angara. Hindi namin alam kung ano ang napag-usapan ninyo at ano pang mga proyekto o plano ninyo pagdating sa 2025. Tapos nyo sasabihin nyo, panawagan sa budget o panawagan sa taong bayan, December 30 Mindiola 10. Sino tinatakot ninyo? Sino yung pinapaasa ninyo? Hindi yung mga bangag ng mga supporters. Kasi parehas kayo ng utak, ganun din kayong kung ano-ano yung mga sinasabi ninyo. Alam naman ng taong bayan na pinagkakaisahan ninyo ang mga Duterte. Ibig sabihin yan, the more na pinagkaisahan ninyo ang mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara Duterte, pinagkaisahan nyo din ang 32 million people votes na bumoto kay VP Sara Duterte. Hindi namin makakalimutan yung ginawa ninyo dyan sa loob ng Kongreso, yung paggawa ninyo ng isang Quadcom committee. Napakalaking tanga yun, no? Napakalaking pagkakamali yung ginawa, no? Yung nagawa kayo ng Quadcom. Isa yang dahilan kung bakit tila ba'y ang taong bayan naka-ready na sa 2025. Kahit anong gawin mong paawa effect dyan,
Madam Representative Convicted Franz Castro, hindi namin nakakalimutan. O pati nga COA, ha? Ginisa mo, binira mo yung COA. Abay, hindi ka pa naniwala. COA na yung nagsabi na walang corruption sa Office of the Vice President. Oh. Di ba? Makikita natin yan kung paano mo ininsulto ang isang national, yung may mandato na kung saan mag-audit, no? Findings, sila kaya nga Commission on Audit, sila yung nakakaalam, pero iniinsulto mo. Gaya na lang nito ng video. Hindi namin makakalimutan yan. Panoorin natin ba yan, ha? Itong ginawa ni Franz Castro sa pag-iinsulto niya, ha? Sa isang Department Commission on Audit. O eto na po yun ang video. Kayo na po yung umusga. At hindi ito. Mali ito. Ito yung halimbawa ng diversionary tactics na kung saan para bang sinasabi niyang hindi sila kaisa ni President Bongbong Marcos. At saka hindi rin kaisa sila ni Tambaloslos at ni Kokak. Aba. Eto na po yung video. Panoorin natin. The possibility, the improbability, physically, nung pagbabayad ng SDO nito doon sa mga binanggit natin na kung ito man ay reward or whatever, or reward. So ano ngayon ang gagawin ng Mr. Chair? Gagawin ng COA doon na obvious na sa pag-analyze natin, even Attorney Camora, nagsasabi siya na parang imposible. Tama ba yon? In one date, in one day, in different places, magagawa ba ng SDO na pumunta para bayaran yung mga sinasabi natin na dapat na bayaran in a day? Sabi nyo kanina at sabi natin kanina, no, imposible. So that is yung sa pagre-review ninyo nung ipinasa ng mga acknowledgement receipt, etc. So Mr. Chair, ang tanong dito, kasi hindi lang tayo matatapos na ito na yung nangyari, parang nakakatawa na talaga eh. Ano yung SDO na yon, Mr. Chair? Lumipad mula sa isang lugar patungo sa isang lugar in eight places, lumipad. Kung siya lang talaga yung nagdi-disburse. So talagang parang pinapatawa tayo, no? Pinapatawa ang taong bayan ng Office of the Vice President na nagagawa ito. No? So ano ngayon ang gagawin ng COA? Are you still going to accept those acknowledgement receipt or those na mga disbursement na tingin natin ay panloloko lang, niloloko na tayo, 'di ba? Niloloko tayo, taong bayan. So anong gagawin po ng COA, Mr. Chair? Gusto kong malaman, are you going to i-review nyo ba ulit? Ibabalik nyo yan? Or kailangan nyo nang magdesisyon ngayon kung dapat yan na yung pondo na ito ay ibalik yan sa pondo ng taong bayan? So ano po yung pwedeng moving forward doon sa ipinisend po ni Representative Raj Gutierrez? Mr. Chair, anong gagawin ng COA doon? Mr. Chair. Attorney Camora. Mr. Chair, actually we are thankful to the body for pointing this out to us, since for us naman po as auditors, we presume this as yung regular but since these things have been pointed out, I think we will be basing our reviews na based on what we have discussed here in this hearing. And as to the cases po ng sa OVP and DepEd, yung sa 2023 especially po, AOM pa lang po yung status nung audit actions namin, and under review pa rin po yung mga compliance nila. So we will take po in consideration lahat po ng napag-usapan natin and be more circumspect in our review. Although mahirap since yun nga po marami pong transactions, but moving onward siguro po i-apply po namin lahat ng mga learnings namin dito sa hearings na to. Although mahirap po talaga. Kahit na common sense, i-apply nyo dyan.
No? Kahit na common sense, Attorney Camora, i-apply nyo dyan. Yes No? po. Talagang imposible na talagang ito maaring ibinulsa, di ba? O maaring kung saan na napunta. Bayan ha, nakakatawa kasi grabe itong si Franz Castro mga kabayan, no? Abay, nainsulto pa itong taga-COA ha. Oh, Commission on Audit yan, auditors. Tapos pagsasabihan mo pa, abay, ha? Common sense naman, o di ba? Common sense daw. Eh, may convicted criminal pa itong nagbigay agalray, no? Talagang napangaralan pa talaga itong taga-commission audit dito kay Representative Franz Castro mga bayan. Oh, may nanalo na ha. Oh, kitang-kita na natin na alam mo 'yun, lakas ng tama, ano? Hoy, wag kayong maniwala mga kababayan. Itong panawagan nilang protest the Marcos budget sa 2025 na kung saan bit-bit at ayan no, posted by ACT Teachers Party List, Alliance of Concerned Teachers, di umano. Aba, ito yung gurong walang kasiguraduhan. Guro na walang kasiguruhan. Walang kasiguruhan. Oh. Kasi ba naman, kung ano-ano na lang yung pagkukunwaring sinasabi, imposible naman po na bago dyan dumating sa BICAM, sa Kongreso at sa loob ng Senado, imposible namang hindi sila nag-uusap-usap yung mga kasama niya dyan sa loob ng Kongreso. Imposible hindi niya alam. Kung mag-imbestiga nga sila napaka one-sided. Same script, same pattern. Oh, tapos itong BICAM approval budget for the next 2025, ng Marcos administration, sasabihin niyang magprotesta sila. Aba, parang hindi yata dumaan sa inyo Sino niloloko mo ngayon, Franz Castro? O hanggang dito na lamang kasi nakakasuka itong kasinungalingan ni Franz Castro mga kababayan, no? It's 4 days to go, hanggang dito na lamang mga kababayan. Mag-iingat po kayo lagi and God bless us all. Bye!